Good evening or good afternoon po mga kababayan, ma'am, sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is May 1, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Taytay Diversion Road, Dolores, Taytay po yan, Rizal. At dadalhin po natin sa may ano to, Nutmeg Street, Robinson's Homes sa may San Jose Poblacion, Antipolo. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag ano po natin sila. Kasunod ng 53-hour zero votes ng House Justice Committee na nagsasabing may probable cause para sa impeachment lawan kay VP Sara. Ang mga reklamo ay ililipat sa plenaryo ng Kamara para sa botohan. Kapag inaprubahan ng hindi bababa ng 1/3 votes ng Kamara, ang mga articles of impeachment ay ipapasa sa Senado upang simulan ang formal na impeachment trial. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Alamin na natin ang opinyon ng isa pa eksperto kaugnay pa rin sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin ngayon si Professor Edmond Tayaw na President at CEO ng Sears. Magandang gabi po, Professor Tayaw. Magandang hapon, magandang gabi naman. Magandang gabi. Mga taga. Okay, narinig po natin kanina yung data survey na 58% daw ng mga Pilipino naniniwala may bilyong-bilyong piso itong impeachment. Ano po ang reaction niyo dyan? Hindi na ako na saka at kumbaga hindi inaasahan na yan, ano, kasi nadinig naman na at nakita naman na ng mga tao yan even before the actual impeachment hearing, no? That shows many of all these presentations, all these evidences, halatang-halata naman sa kanila, no? In as much as they want to show na mga simpleng tao sila, kumakain lang saan, sa karinderya, pati sa bahay, pati yung mga interview kung ano yung palaman niya sa sakat na nakakita palaman mo sa sandwich, daing, ano, o ang tawag dito, salted fish, no? Halatang-halata mo naman na hindi totoo at hindi ka paniwala. So, in other words, this is something that expected already, no? But ako naman, ang tingin ko parang sa dinami-dami na lumabas na ebidensya, may mga narinig natin sa Kongreso, parang 58% more than that, but ang
ganun eh. So ang tunay na survey lang ay yung face-to-face lang. So unless a survey says that it was taken face-to-face with a particular number of respondents and margin of error and with this confidence level, no, hindi natin masasabi yan. So I'm with this assuming that the survey you're saying was done before the presentation of evidence. Kasi nung kahapon lang naman yan, nung lang naman lumabas yan. So, unless gumawa sila ng survey right then and there, no? So, aabot yan ngayong lingkong to. Muling tanong na po mula sa akin, Professor Tayong, no? Doon sa mga articles of impeachment na nakalakay at narinig po natin, ano yung nakikita niyo pinakamalaki? Sa tingin ko, Boss, bawal po dito. Doon po yung ano. Doon tayo mag-usap. Boss, yan po dito. Pero kung tignan yung testimony kasi ang kaibahan nung testimonya ni Madriaga kumpara doon sa sinasabi nilang 18 marino hanggang sa huli mukhang nababawasan na nababawasan pati yung pumirma doon sa kanilang Ngayon, tatanggalin na lang yung ano sa likod. Yung bike ito sasakay. Ay, isasakay yung bike? Oo. Ay, hindi ka kayanin yan, sir. Depende. Malaki yung bike nyo. Nasubukan ko na kasing ano yan. Nagsakay po ako ng ano, naggas-gas-gas-gas. Malaki po kasi kung maliit lang sana. Ano, hindi pwede po. Sige. Pakansil na lang po. Hindi pwede po. siguro kanina maganda na Pakansil na lang po, boss. hindi mo po pwede ilahat ng aplak yan. Ang dami kong kaibigang mga talagang ang tawag dito, kinikilala at pinagpipitagan ng mga abogado. Alam mo pag impeachment, po pwede namang ilabas yan kasi alam mo, accountability ang pinag-uusapan natin dito. It's the law about accountability which carries more weight. So I would suppose that should have been considered in other words, pag tinignan mo, numero pa lang, no, overwhelming na. Pangalawa, doon sa multiple violation of the Constitution, yung kanyang pagbanta, hindi mo pwedeng sabihin biro yun kasi yung detalye doon sa pagbanta pa lang niya, hindi mo na pwedeng sabihin biro kasi may kinausap at di umano, pumayag yung kanyang kinausap. Pangalawa, yung consistency ng lahat ng interview niya, no? Pati yung kanyang press conference, gusto niya tanggalin yung ulo, yung pahayag na, in other words, talagang may pattern. No? So, hindi mo po pwedeng sabihin na ito ay biro-biro lang. Kasi, whether we like it or not, the Dutertes have been asked with impunity. And the public really has to take note of that. Okay, ako, maraming salamat po, Professor Edmond Tayong, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Salamat. At ingat po. Nagpunta sa Tacloban City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa halos 700 presidential scholar. Yan ang umaarangkadang balita ni Dan Kurt Beckes. Personal na kinausap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga residential scholars sa Tacloban na kasabay ng pagbisita niya sa reyon. Aabot sa halos sa 700 ang benepisaryo nito sa Tacloban City. Ayon sa Pangulo, ramdam niya ang hirap ng mga estudyanteng walang sapat na pera para makapagtapos sa pag-aaral. Merong mundo para sa ating mga scholar dahil kailangan talaga natin tulungan ang ating mga estudyante. At alam naman natin, kuminsan, kahit na napakagaling, napakasipag, napakatalino, ay hindi nakakapagtapos dahil wala kang pambayad. Kaya tiniyakin natin, kada barangay, may 5 residential scholar. Nakatanggap ng 20,000 piso ang mga nasabing scholars hindi lang mula sa Tacloban City kundi sa buong bansa tulad ni Paulo na isang estudyante ng Leyden Normal University. First of all, pasalamat po dahil malaking tulong ito bilang estudyante at pumarap tayo sa crisis ngayon sa pamasahe pa lang. Malaking tulong po ito para maibsan ang ating pangangailangan at mga iba pang gastusin sa paralan. Payo naman ni Presidente Marcos Jr. sa mga scholars mag-aral ng mabuti dahil yan lamang ang tanging yaman na madadala nila kahit saan at magiging sandata para matulungan ang kanilang mga pamilya. Ang edukasyon ay ang
ang tanging isang kayamanan na napupunta sa atin bilang estudyante na kahit anong mangyari, hindi maaaring mawala, hindi maaaring agawin, hindi maaaring nakawin sa inyo habang buhay. Nasa sa inyo yan. Habang buhay, magagamit din yan para tulungan ang inyong pamilya, para tulungan ang inyong komunidad. Kaya mag-aral kayo mabuti at ako ay natutuwa na matutulungan natin kayo para sumikat naman kayo at makapagtapos kayo at magiging mas maganda ang mga buhay ninyo. Mula sa Tacloban City, ako si Denver Cripias ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho. Hi, Jai! Hello, Miss Nina, Sir Jack, at sa lahat ng ating mga kaarangkada. Ito na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Nakasama natin kamakailan ang fighting prince ng Taguig at ang Pinoy Big Brother Collab 2.0 second big placer na si Eve Cornales. Matagumpay nga ang naging heatwave ni Ultimate Fan Jamming sa Skyzone kamakailan. Pero busy and sulit pa rin siya hanggang ngayon. Lahat po ng detalye ating alamin dito lang sa Fly Hot Exclusive. Papas naman ang nasasabi ni Eve Cornales sa mga pumupunta at nanood sa heatwave ni Ultimate Fan Jam mini concert / album launch kamakailan. And I want to tell everyone I thank them so much and I love their support and all the efforts that they're giving. I see it all and I appreciate every single one of you guys. Inalam naman natin kung paano nga ba nagsimulang ma-discover ni Eve ang pagmamahal niya sa music. Sino ang mga naging inspirasyon niya? First instrument po na na-learn ko po is guitar and I learned it from my dad. Kasi dad ko rin po when he was a kid, he's been learning guitar already. Electric guitar and acoustic guitar. Kaya ayun, he passed down that skill to me. Bukod sa mana si Michael Roy Bernales, sino naman ang musical influences ni Eve? Yung family ko po sa dad's side po, they're really